Umiiyak sa tuwing namimilipit sa sakit ng tiyan ng 42 anyos na si Rhea Santos. Pebrero noong nakaraang taon lang lumabas ang sintomas kay Rhea, nang halos walang tigil daw siyang dinudugo. Makalipas lang ang 2 buwan, diagnose na siya ng stage 2 cervical cancer. Lumala na po talaga yung kalagayan ni ate kasi po napansin din po namin na namayat siya tapos namutla po siya bago mas lumakas po yung dugong nalabas sa kanya pati po buo-buong dugo na mas malaki na po ang nalabas. Umiihi na po talaga siya ng dugo. Oktubre naman ngayong taon, namanas at nanilaw na si Rhea. Nang siya i-admit sa ospital, napag-alaman na may kidney failure din siya. Hindi pa po nasasabi sa amin ng doktor kung saan po talaga nagmula po yung sakit niya, pero naapektuhan na po yung 2 kidney niya, halos tunaw na po, pati po yung pantog niya nadamay na po. Tapos yung sa kidney niya po mas lumala po kasi po nagawa niya pong maintenance yung antibiotic tsaka po yung pang pain reliever niya po na mefenamic po, ganun po. Walang magawa ang kanyang mga kapatid at mga anak, kundi mag-post online at manawagan ng tulong sa mga kaanak at ibang tao. Sobrang hirap na hirapan na po talaga siya. Hindi rin kasi biro ang gastusin sa gamutan ni Rhea. Bukod sa mga gamot, kinakailangan niyang i-dialysis at mag-chemotherapy. Nananamagan po ako kahit po konting tulong po para sa ate ko. Tapos po, yung sa kidney donor po, wala po kaming mahanap. Kasi nga po, 2 kidney niya na po yung naapektuhan. Talaga po lalaki na po ng butas ng kidney niya. Yun na, maraming salamat po. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Ilang araw pa lang mula ng sampahan ng unang impeachment complaint si Vice President Sara Duterte, heto at nasundan pa yan. Ang reklamo nakatuon sa umano'y pag-abuso ng bise sa kanyang kapangyarihan bilang ikalawang Pangulo. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon. Pops J, 75 mga representatives mula sa iba't ibang organisasyon at concerned citizens ang pumunta dito sa Batasang Pambansa na pumirma sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pinangunahan ng bagong alyansang Makabayan Bloc ang paghahain ng ikalawang impeachment complaint. Kasama rin ang mga miyembro na binubuo ng kabataan matatanda mula sa iba't ibang civic groups at organizations. Nag-iisa lang ang ground for impeachment na inihain ng grupo. Yan ang betrayal of public trust. Mayroon naman silang 3 articles of impeachment. Ang gross abuse of discretionary powers over the 612.5 million confidential funds, gross disregard of transparency and accountability, making a mockery of the audit process, at the reliction of official duty with her refusal to recognize congressional oversight during budget deliberations and its authority to conduct inquiries on aid in aid of legislation. Mapapansin hindi na isinama sa reklamo ng grupo ang kamakailan lang na assassination threat ni Vice President Sara Duterte laban sa First Family at kay House Speaker Romualdez. Anila, ang pag-abuso sa kapangyarihan bilang ikalawang Pangulo ang kanilang idinidiin dahil malinaw naman na raw ang paglabag dito ni VP Sara. Bago ang filing ng ikalawang impeachment complaint, ibinahagi ng grupo ang kanilang sentimiento ukol dito. Magagamit pa raw sana ang confidential funds para sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon, pagpapagawa ng mga paaralan o classroom, o kaya ay pagpapataas ng sahod ng mga guro. Ang kailangan din daw ng bansa ay tapat na pamamahala. Matatanda ang unang nag-file nitong Lunes ng impeachment complaint ang 16 na individual mula sa mga advocacy at civil society groups na inendorso naman ng Akbayan Party List. Culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, at iba pang high crimes ang grounds for impeachment ni Duterte rito. Kailangan ng 1/3 votes sa mga mambabatas ang complaint bago ito mai-transmit sa Senado bilang impeachment court. Pops J, mukha mang kapos sa panahon, lalong-lalo na dahil paparating na ang holiday break ng Kamara. Tiwala naman ng ibang mga House leaders na may sapat pang panahon upang masilip at masulong ang impeachment. Pops J.
Merimon, may maigsing paliwanag yung makabayan na block no, kung bakit hindi ito sinama. Pero yung issue ng assassination na threat ng bise laban sa Pangulo at mga kamag-anak nito, wala ba silang nakikitang merito na para maipasama dito sa impeachment complaint nila? Pops J, isa man yung ground for impeachment na inihain ng Makabayan Block, pero kasi all-encompassing na ito. So lahat ng may kinalaman sa hindi magandang display ng performance of duties and responsibilities, lalong-lalo na pagdating sa transparency and accountability ni Vice President Sara Duterte, nakapaloob na ito dito sa ground for impeachment at yung articles na nakapailalim dito, Pops J. Merimon, ano ang next step? Ano na ang mangyayari ngayon na ipinasa na nila ito sa Kamara? Pops J, magkakaroon ngayon ng pagpoproseso na rito kung saan sa loob naman ng 10 araw pagkatapos ng receipt na ito ay itatransmit ang mga complaints sa Office of the Speaker kasama ng unang i-final na impeachment complaint. Matapos ay dadaan ito sa House Committee on Rules at i-refer naman sa plenary session para sa formal na submission sa Justice Committee. Posibleng abutin ang proseso na ito ng 130 days. Pero dapat daw ay may initial action na dito ang Kamara sa complaint, lalong-lalo na pagkatapos ng receipt nito ngayong araw. Yun nga lang ay mayroon na lamang siyam na session days na natitira hanggang December 18 kung saan ay holiday break naman na ng Kongreso. Ngunit ayon naman kay Representative Manuel, mayroon pa rin naman daw sapat na panahon ng Kongreso kahit pa na magbabalik ang mga sesyon sa January 13, Pops J. Merimon, higit 70 yung dumating dyan. Ano? Lahat ba sila ay pipirma sa reklamo at bakit ganito sila karami? Yes, Pops J. Yung mga kabataan hanggang matatanda na nandito at bumuo doon sa over 70 na representatives kasabay na kasama ang Makabayan Block. Lahat sila ay pumirma at chinek din kanina nung ina-affidavit na itong pinaka-impeachment complaint. Sabay-sabay din silang nang take ng kanilang oath at pare-pareho silang sasabak sa laban daw na ito, Pops J. Ito malamang pinag-aralan ito ng Makabayan Block, no? Pero marami ang nagtataka bakit isang ground for impeachment lang ang laman ng kanilang reklamo. Ibig sabihin ba nito mas malakas kung ganito ang forma? Pops J, ang tinitignan kasi dito ay mas mapapabilis na pagpoproseso sa impeachment complaint. Kinumpara ito doon sa kaso ni Corona dati kung saan inabot ng 4 na buwan yung pagpoprocess sa impeachment complaint na ito kasi over 8 grounds for impeachment tapos mga underlying articles pa nito kaya napahaba yung proseso. Pero dito, isang ground for impeachment lang, 3 articles of impeachment. Kaya inaasahan nila na mas mapapabilis daw yung pagproseso, pag-intindi at pagkita sa issue na dapat talakayin sa impeachment complaint na ito, Pops J. Meron kapansin-pansin din na dumidistansya ang palasyo no, sa paghahain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. May comment ba dito ang ilang mambabatas? Yes, Pops J, inilaan na nga ang mga bagay na may kinalaman dito sa House of Representatives. Pero ang nasabi naman ni Senate President Cheese Escudero na nanatiling kasangga ang Senado sa paglaban sa korupsyon. Pero hinimok din ni Escudero na manatiling impartial at mag-refrain sa pagbitaw ng public statements tungkol sa impeachment complaints laban kay VP Sara para raw maiwasan yung perception ng bias o yung prejudgment tungkol sa kaso na ito. Merimon, itong ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ano na ba ang balita dun sa nauna? Pops, yung consolidation na lang ang hinihintay natin sa ngayon at inaasahan pa na baka sa mga susunod na araw hindi pa natin alam kung mayroon na bang isa pang impeachment complaint na inaasahan. Pero dahil dito, nung Monday na process na formal ng i-final yung unang impeachment complaint ng Akbayan Party List, ngayong araw meron tayong pangalawang impeachment complaint. So we are expecting na ipoproseso na nila ito, i-consolidate na ito at iikot na at sanang araw, sabi nila, umabot agad ito sa Senado para sa impeachment hearings. So yung 10-day period, may naasahan tayong pag-usad nitong mga impeachment complaints na inihain dito laban kay Vice President Duterte. Ano? Okay, si VP Sara may sagot na ba sa kanyang kampo sa panibagong impeachment complaint? May reaction na ba tayo? So far, Pops J, wala pa tayong nakukuha o nakikitang statements o pahayag mula sa kampo ni VP Sara Duterte. Pero tulad ng lagi niya sinasabi ng mga lumipas na araw at nung na-ambush interview natin siya, kung sakali magkakaroon daw ng mga complaints o kaso, impeachment man yan o iba na laban sa kanya, ay handa raw siya na harapin at sagutin ang mga ito, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes. Halos araw-araw may ganitong eksena sa lansangan. Mga motorsiklong nadudawid sa iba't ibang aksidente sa daan sa talangan ng MMDA. May 31,000 motorcycle incidents ang nangyari noong 2023. Kaya ito ang naistubunan sa imbensyon ng mga estudyante mula Lana National High School sa Isabela. Kita po namin yung alarming number of accidents po sa Pilipinas. Not only in our province sa Isabela but also in the country. Gumawa sila ng AI-powered smart helmet na may advanced features.
May sensors ito na kaya ma-detect kung ang rider na may suot ito ay inaantok, lasing, o lumalampas sa ligtas na bilis ng takbo. Ang accident tracking system nito, otomatiko magpapadala ng emergency notifications kapag may matinding impact ang helmet. Mayroon din itong breathalyzer. Kapag trigger yung sensor namin, maglalak po yung engine ng motor. Hindi siya basta-basta mag-aandar. So kailangan hindi siya talaga lasing. Layunin daw ng mga estudyante gawing mas compact ang teknolohiya. Kaya naman, nakapag-uwi sila ng Silver Prize Award sa 2024 Seoul International Invention Fair sa Korea. Ang prototype nila, compatible rin sa kahit anong modelo ng helmet. Kung ano yung helmet na gamit mo, pwede pong ilagay yun. Anything na model ng helmet, ready to install lang po siya. Simple lang naman ang gusto natin. Safe na biyahe para sa lahat. At katuwa at teknolohiya, kaya raw na makapagsagip ng buhay basta't sasamahan ng disiplina ang ating mga ginagawa. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang muka ng balita.